Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Isa po magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito, ngayon po ay Huwebes na po, Marso 14, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Panibagong dagdag presyo sa ilang produkto namumuro ayon sa DTI. $4 billion o 220 billion peso investment deal sinelyuhan sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Germany. Panukalang economic charter change lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Shokos order ng Senado natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Matapos ulanin ng batikos, kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, pansamantalang magsasara. At mayorya ng mga Pilipino, hindi kinikilala ang mga political party ayon sa pag-aaral. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito sa Empila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Ito po yung makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa latest nga ng Filipino Mirror, tataas ang presyo ng mahigit 40 produkto na nasa listahan ng basic necessities at prime commodities o pangunahing bilihin na binabantayan ng Department of Trade and Industry sa mga susunod na linggo. Kabilang sa mga magmamahal ang instant noodles, sabon, bottled water at iba pang basic items. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, ilalabas nila ang bagong bulletin sa susunod na buwan. Sa Abril pa pala ito. Kaugnay nito, binago rin ang kagawaran ang timing ng kanilang paglalabas ng price bulletin. Kung dati ay nilalabas nila ang suggested retail price bago ipatupad ang adjustment sa mga tindahan, sa ngayon, inilalabas na ito pagkatapos ipatupad. Pinoy Gising! Sa balita pa rin sa pahayagang Filipino Mirror, inaasang bababa ang presyo ng regular at well-milled rice sa 45 hanggang 48 pesos kada kilo habang papalapit ang peak harvest season, yung rurok po ng anihan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, binabantayan nila ang pagbaba ng retail prices pero ang umiiral na price range ay nasa 49 hanggang 50 pesos kada kilo pa rin sa Metro Manila. Maliit lamang aniya ang epekto ng El Nino phenomenon kung saan nasa 14,000 hectares o 1.5% lamang ng total area na nakalaan para sa palay ang naapektuhan. Pagdating nito, tiniyak din ng DA official ang sapat na import volumes sunod ng pakikipag-usap ni Agriculture Secretary Kiko Laurel sa mga rice importer kamakailan. Pinoy Gising! Speaking of pagkain, tumaas naman ang presyo, tumaas pa
ang presyo ng manok sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, mula sa dating 148 pesos kada kilo, nadagdagan po ito ng 7, 155 hanggang 158 pesos na po ang kada kilo. Ayon naman sa mga meat vendor, ito'y bunsod ng dagdag singil ng kanilang mga supplier dahil kaya tumaas ang presyo ng kanilang paninda. Sa kabila nito, nananatili namang mababa ang presyo ng karneng baboy. Sa pag-ikot ng DWIC, nasa 230 pesos na ang nasa 230 ang kada kilo ng kasim, pigi, pork chop, pati yung giniling. 270 naman ang yempo, 230 ang pisngi ng baboy, 100 sa atay, 200 sa pata, habang 190 pesos sa kada kilo ng tenga. Maasa naman ang mga mamimili na magpapatuloy ang magandang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, aabot sa $4 billion o mahigit 220 billion pesos na halaga ng investment deals ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Germany. Nagmula ito sa 8 kasunduan na nilagdaan sa Philippine-Germany Business Forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry noong Martes. Samantala, hinikayat naman ni PBBM ang German business leaders na ituring ang Pilipinas bilang maaasahang partner para sa expansion ng kanilang market at operasyon. Muli ring ibinida ni Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund maging ang mga ipinasang batas para sa pagpapaluwag ng mga panuntunan sa pagnenegosyo sa Pilipinas. Ipinangako naman ng Pangulo na titiyakin ng kanyang economic team ang mga kinakailangang suporta para sa pagpapalago ng investments ng mga German companies. Pinoy Gising! Binisita at kinumusta naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipinong nasa Berlin, Germany. Sa kanyang talumpati sa PhilCom meeting, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa Alemanya sa ekonomiya ng bansa. Masaya ring ibinalita ni PBBM na umabot na sa record high na $33.5 billion ang remittances ng mga OFW noong 2023. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at kanyang inihayag na malaking kontribusyon ang kanilang remittances sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman tiniyak ni PBBM sa harap ng Filipino community sa Berlin na susuklian ng kanyang administrasyon ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga reforma at programa na mapakikinabangan ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang mga OFW sa pagiging ambassador ng kultura ng Pilipinas sa ibang bansa. Gayon din ang pagpapakita nila ng pagpapahalaga sa kanilang pamilya, pananampalataya, katapatan, pagsusumikap at pagkakaisa saan man silang bahagi ng mundo mapadpad. Pinoy Gising! Samantala, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Resolution of both Houses number 6 na layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Nabatid na inaprubahan ang nasabing panukala sa pamamagitan ng voice voting viva voce ng mga mambabatas. Nakasaad sa RBH number 7 ang mga nais na pagbabago sa 1987 Constitution. Samantala, inaasa namang maipapasa na sa ikatlong pagbasa ang RBH 6 sa huling linggo ng sesyon bago ang Holy Week break ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, tinanggap na ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado laban sa religious leader. Ito ang kinumpirma ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Kibuloy.
Ayon sa senador, isisilbi rin ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ang show cause order sa bahay ni Kibuloy sa Davao City. Ang din ito binigyan ng leader ng komite ng 48 oras na ultimatum ang religious leader upang sagutin nga ang show cause order. Pinoy Gising! Sa Kamara naman, aprobado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang i-revoke ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative at House Committee on Legislative Franchises Chairman Gaston Bunting, daraan sa regular na proseso ang panukalang franchise revocation. Bukod dito, sa oras na makalusot ito sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara, nakatakda naman itong ipadala sa Senado. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa mga usaping politika. Kasunod ito ng naganap na prayer rally sa Maynila bilang suporta sa Sunshine Media Network International o SMNI sa issue ng kanilang prangkisa. Bigyan din naman ni La Union Representative Paulo Ortega na dapat higit na pagtuunan ng pansin ang mga problema ng bansa sa halip na dagdagan ang political tension. Kung din ito umaasa naman si Lanao del Norte Representative Mohamed Khalid Dimaporo na makakausap ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na upang maghinay-hinay sa pagbanat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, ito yung viral na resort dyan po sa Chocolate Hills, bahagi po ng Chocolate Hills sa Bohol. Ipinag-utos na ng Department of Environment and Natural Resources ang pagpapatupad ng temporary closure order sa isa pong resort, yung Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills sa may Sagbayan, sa bayan po ng Bohol. Ito'y sa gitna nga ng viral post sa social media ng isang swimming pool na itinayo mismo sa paanan po ng naturang lugar na idineklara pong National Geological Monument, yan pong Chocolate Hills. Naglabas na rin ng direktiba si DENR Region 7 Executive Director Paquito Melicor sa Bohol Provincial Environment and Natural Resources Office at ipinag-utos ang pagbuo ng isang team upang tiyakin ang pagtalima ng Captain's Peak Resort sa TCO o Temporary Closure Order. Dapat ideklarang protected area ang Chocolate Hills simula pa noong July 1, 1997 sa pamamagitan ng Proclamation 1037 na inilabas ni dating Pangulong Fidel Ramos. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin ho niyan, mayroong mga kaukulang permit ang Captain's Peak Garden Resort na nasa bahagi po ng Chocolate Hills sa bayan po ng Sagbayan. Ito ang paninindigan ni Julieta Sablas, manager ng nabanggit na resort matapos nga mag-viral sa social media. Ayon kay Sablas, batid nilang bahagi ng protected area ang kanilang ari-arian pero hindi na nila ito maaaring gamitin sa pagsasaka dahil acidic ang lupa rito. Maaari niyang nagdesisyon ng kapatid niyang si Edgar Buton na itayo ang Captain's Peak dahil sa magandang tanawin sa lugar. Gayunman, aminado ang resort manager na hindi sila nakakuha ng Environmental Compliance Certificate. Pinoy Gising! Na magmumula po sa DENR. Kayo po, ano pong reaksyon nyo ho rito? Dito ho sa controversial po na resort na itinayo po sa gitna po ng Chocolate Hills. Kaugnay nga ho niyan, ngayon po, inuulan po ng panawagan ng patikos ang DENR
Kinalampag na rin po ng mga mamamayan, ng mga netizen ang Department of Tourism, DILG, at of course yung pamahalaang panlalawigan po ng Bohol na naglabas na rin po ng statement. Ito pong si Governor Aris Aumentado. At speaking of resort dyan po sa Chocolate Hills, wala raw pong accreditation. Walang accreditation ang resort na nasa Chocolate Hills dyan po sa Bohol. Ito ang kinumpirma ng Department of Tourism. Speaking, matapos ulanin nga ng batikos ng mga netizen ang Captain's Peak Resort Development dahil sinasabing paninira ito sa kagandahan ng mga nasabing burol. Diyan po yan sa Sagbayan. Idineklara po yan na isa pong national protected area. Yan pong Chocolate Hills. Protected area po yan. At suportado naman ang kagawaran ng preservation at pagprotekta sa Chocolate Hills na idineklara na nga po na UNESCO Global Geopark. Pinoy Gising! Nakarating na rin po sa Kamara ang nasabing issue dahil maghahain ng resolusyon ang Makabayan Block para imbestigahan ang resort na itinayo sa gitna po ng Chocolate Hills. Kasunod ito ng pag-viral nga na isang vlog sa social media na ibinida ang Captain's Peak Resort sa lugar. Yan po ang vlog ni Ren the Adventurer. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi ito dapat palampasin at kailangang mabusisi lalo't nakalusot ang konstruksyon nga ng resort sa isa pong UNESCO World Heritage Site, National Geological Monument ng Pilipinas at isa pa hong protected area. Dami palang title nito. At i-grade din ni Congresswoman Castro na dapat aksyonan ito ng DENR at panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan na pinahintulutan ang operasyon. Pinoy Gising! At tayo po ay nakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan po ng Bohol, partikular po sa tanggapan ni Governor Aris Aumentado, maging sa alkalde po ng Sagbayan dyan po sa Bohol upang mabigyan po ng linaw yan pong issue na yan. Maging ang DENR atin na rin pong sinusubukang kunin po ang pahayag maging ng Department of Tourism. Ito pa matindi, nakarating na rin po. Mula ho sa mababang kapulungan ng Kongreso, umabot na rin po sa Senado ang issue dahil pinaiimbestigahan na ni Senator Nancy Binay, ang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ang controversial nga po, ito nga pong nag-viral na resort na itinayo sa gitna po ng Chocolate Hills, dyan po sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay Senator Binay, nakagagalit at nakadudurog ng puso ang mga nakitang istruktura o resort na itinayo sa paanan ng mga burol. Idinagdag pa ng senador na kanya rin pong kinwestiyon na paano maituturing na makakalikasan ang mga ahensya ng gobyerno at na may tungkulin at responsibilidad na pangalagaan ng Chocolate Hills, gayong nakapagtayo ng resort sa isa pong classified natural monument sa ilalim ng NIPAS o National Integrated Protected Area System at isa pong protected UNESCO Geopark. Iginit pa ng chairperson ng komite na dapat magpaliwanag unang-una DENR, Protected Area Management Board, Bohol Environment Management Office, Provincial Environment and Natural Resources Office at siyempre ang lokal na pamahalaan ng Bohol kung paano nakalusot at paano po naitayo ang ganito pong klase ng resort sa gitna po, sa paanan po ng Chocolate Hills. Pinoy Gising! Grabe po yung backlash po nito mga katodos. Pinagigiban na rin po ni Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Besas Tutor ang nag-viral na Captain's Peak Resort na nakatayo sa paanan po ng Chocolate Hills. Ayon kay Tutor, hindi ito dapat pinayagang itayo
pinapabalik din niya sa dati ang construction site at pinapasagot sa may-ari ng resort ang gagastusin dito. Iginit pa ng mababatas na dapat managot ang mga opisyal. Sino nga ho ba ang nagpahintulot na itayo ang Captain's Peak dyan po sa bayan ng Sagbayan? Tutol din ang kongresista sa anumang aksyon na labag sa katayuan ng Chocolate Hills bilang isang UNESCO Geopark. Pinoy Gising! Samantala sa oras na 20 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Cloud seeding operations kontra forest fires sa Benguet patuloy na isinasagawa ng Philippine Air Force. Ang detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Philippine Air Force o PAF upang tuluyang mapigil ang mga forest fires sa Benguet. Inayag ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na maliban sa pagkasaboy ng tubig o heli bucket operations ng 505th Search and Rescue Group, ongoing din ang cloud seeding operations ng 900 Air Force Weather Group. Tinatayang 1,200 kilo ng asin ang isinasaboy sa ulap ng Philippine Air Force LC-210 aircraft upang makalika ng ulan simula ng umpisaan ang operasyon noong March 2. Tuloy-tuloy din aniya ang pakikipag-koordinasyon ng Tactical Operations Group 1 ng Tactical Operations Wing Northern Luzon sa mga local government agencies upang makipagtulungan sa pag-apula ng forest fires. Siniguro naman ni Colonel Castillo na magpapatuloy ang firefighting efforts sa Benguet gamit ang kanilang expertise sa heli bucket at cloud seeding operations. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may tatunakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, 3 panukalang magpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 11, Tina Nolasco. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang House Bills 9978, 9982 at 9936 na layong paunlarin ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Layo ng mga naturang panukala na pahintulutan ng pansamantalang pagpapahinto sa paniningil sa pagkakautang ng isang estudyante sa oras ng kagipitan tulad ng mga kalamidad. Gayon din ang pagkatukoy sa supervisory at regulatory role ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong higher education para mapasigla ang kalayaan sa akademya na ginagarantiya ng konstitusyon. Ayusin ang mga kriteria sa pagtatatag ng higher education institutions at magtakda ng mga minimum na requisites. Bukod pa rito ang panukalang layong pag-aani ng trabaho ng DepEd sa paggamit ng iba't ibang pamaraan sa pagtuturo ng basic education curriculum upang matiyak na ang kasanayan ng mga mag-aral sa karunungan at kaalaman sa bawat antas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Samantala, ilang Pilipino at mga foreigner na isalba sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Sanib puwersang sinalakay ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, PNP Intelligence Group, Northern Luzon Command ng AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ikinasa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Bulacan Executive Judge Hermenegildo Dumlao laban sa mga opisyal at kawani ng Zun Yuan Technology Inc. dahil sa mga kasong trafficking in persons at serious illegal detention. Kinasuhan ang mga opisyal ng Pogo Hub matapos magsampa ng reklamo ang isang nakatakas na Vietnamese national at Malaysian national mula sa compound ng kumpanya. Nasagip sa operasyon ang 234 na Pilipino, 107 Chinese, 6 na Malaysian, 58 na Vietnamese, 1 Taiwanese at 2 Rwandans Pogo workers. Agad namang kinuhanan ng salaysay ang mga naisalbang individual ng PNP at Bureau of Immigration. Nakakuha din ang mga otoridad ng script
na gaya ng mga ginamit sa iba pang Pogo hubs na sangkot sa love scam. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po na sa ikalawang bugsunan ng ngayon pong araw na ito ng Webes sa Pinoy Gising. Tayo po ay magtungo sa ilang pa mga pagulat mula pa rin sa labas ng Ipilan. DWIZ Patrol Report. Coastal Cleanup Drive at tree planting activity inilarga sa Zamboanga del Sur. Ang pag-uulat mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nagsagawa ng coastal cleanup activity sa coastal areas ng Barangay Bomba at mangrove tree planting sa Barangay Poloyagan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang Naval Forces Western Mindanao, BRP Florencio Inigo, Philippine Coast Guard Station Zamboanga del Sur, Philippine Coast Guard Auxiliary 312 Squadron at Criminology students ng lungsod. Sinabi ni Lieutenant Chester Ross Cabaltera, Acting Public Affairs Officer ng NFWM, na aabot sa kabuuang 30 sako ng basura ang kanilang nakolekta sa ginanap na coastal cleanup drive. Nasa 100 mangroves naman ang kanilang naitanim sa isinagawang tree planting activity. Hangad nito na siguruhin ang proteksyon ng marine environment at mapanatili ang kalinisan sa ating mga coastal area. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño. Sa pagkakataon ito, tayo naman po ay tumanggap ng ilang pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. 3.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng PIDEA sa 4 na suspect sa Camarines Sur. Mula Bicolandia, ihatid ni Melvin Machado ang detalye. Masidro muling umiskor ang Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur at Naga City sa isinagawang high-impact operation sa patuloy na kampanya laban sa illegal na droga sa Zone 1, Barangay Tara, Sipukot, Camarines Sur, dakong alas 7 kagabi, kung saan 4 na suspect ang naaresto kasama isang 16 anyos na estudyante. Umabot naman sa 500 grams ang umuling shabu ang na-recover ng mga operatiba ng PIDEA na nagkakalagang 3.4 million pesos. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga sa mga suspect upang malaman ang lawak nilang illegal na aktibidad. Katuwang naman ang PIDEA Camarines Sur at Naga City ang Camarines Sur Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Sipokot Municipal Police Station. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may totong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod. Alright, maraming salamat Melvin Machado mula po dyan sa Bicolandia. Magtungo naman po tayo sa iba pang bahagi ng bansa. Isang SUV nagliyab sa Ligao City, dyan pa rin po yan sa Bicolandia sa Albay. Detalye naman ihatid ni Cherlyn Lorenzana. Nagliyab ang isang sports utility vehicle o SUV sa kahabaan ng Barangay Calzada, Ligao City, Albay kahapon, Marso 12 ng kasalukuyang taon. Ang sasakyan, minamaneho ng isang 25 anyos na residente ng Barangay San Vicente, Bato, Camarines Sur. Habang sakay din nito ang isang 22 anyos na residente ng kaparehong lugar. Ayon sa report, matapos mapansin ng dalawa na umuusok ang SUV, ay agad na lumabas ang mga ito sa sasakyan. Ayon naman kay Police Chief Master Sergeant Francisco Matusinos, sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, faulty electrical connection umano ang dahilan ng pagliyab ng nasabing SUV.
Samantala, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Jaylene Lorenzana, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tatlong magkakamag-anak patay naman sa motor accident sa Laurel, Batangas. Wala naman sa Calabarzon ang pag-uulat ni Arman Gambe. Dead on arrival sa ospital ang magkapatid na lalaki at siyam na taong gulang na anak ng isa sa kanila matapos na mawala ng preno ang sinasakyan nila motorsiklo sa Laurel, Batangas, Huwebes ng umaga. Kinilala ng Laurel Police Station ang mga biktima si Romeo Cayman, 41 anyos at siyang driver ng motorsiklo, ang backrider at kapatid nito na si Ronald Cayman, 35 taong gulang at ang minor de edad na anak ni Romeo. Ayon sa report, galing ang magkakamag-anak sa isang resort sa nasabing lugar at pauwi na sa Cavite sakay ng motorsiklo. Pagdating umano sa isang pakurbadang bahagi ng subdivision, sa bilis ng takbo, nawala na kontrol sa manibeles si Romeo at tuloy-tuloy na bumangga sa konkretong center island sa lugar. Nagtamo ang tatlo ng grabing pinsala sa ulo at dead on arrival sa Dr. Ernesto Malabanan Hospital sa Laurel, Batangas. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila, may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kambe mula po dyan sa Calabarzon sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita. 68% ng mga Pilipino ang hindi pamilyar sa mga political party. Batay ito sa resulta ng survey ng WR Numero Research sa Multi-Party Summit kahapon na kinomisyon ng Participate Philippines. Kaugnay nito, 32% ng mga Pinoy lang ang pamilyar sa mga political party. Pinagkakatiwalaan naman ng mga Pilipinong hindi pamilyar sa mga partido ang Liberal Party at PDP laban. 20% naman ang interesadong maging miyembro sa mga political party. Lumabas pa sa survey na maaring mahikayat ng mga mamamayan na umanib sa mga political party kung may mga proyekto ang mga ito. Bibigay ng tulong kapag kinakatawan nila ang kanilang paniniwala at may kaugnayan sa mga kagalang-galang na pinuno. Pinoy Gising! Samantala, dako naman tayo sa isa pang pagulat mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! Dalawang top most wanted person sa Ilocandia, dyan po sa bahagi po ng Cagayan na aresto ng mga otoridad. Ang pagulat mula kay Manong Ronald Idol Capsat Domingo. Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng Cagayan Ocaps ang dalawang nakalista bilang top 1 most wanted person sa provincial level. Ayon sa ulat na aresto na pinagsanib tauhan ng Apari Police Station, 1st Provincial Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 2 at Provincial Intelligence Unit Team ng Cagayan North at Regional Maritime Unit 2 Maritime Law Enforcement Team si alias RJ, 43 years old, may asawa, magsasaka, residente ng Apari, Cagayan. Samantala, nahuli naman ang isa pang top 1 na nakilala bilang si alias Tito, 39 years old, barangay Tanod at residente ng Igig, Cagayan na pinagsamang operatiba ng Igig Police Station kasama ang mga tauhan ng 204th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion. Ang dalawang nabanggit na akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng kinaukulang hukuman dahil sa krimeng statutory rape kay RJ at krimen ng qualified statutory rape naman kay Tito, kung saan parehong walang irekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Sa ngayon, ang mga akusado ay nasa pansamantalang kustodya ng himpilan ng pulisya na nangimplementa ng warrant of arrest para sa karagdagang dokumentasyon at tamang disposisyon bago iharap sa korte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, pinababalik ni Senator Amy Marcos ang sistema ng paggawa ng sariling armas ng Pilipinas. Tugon nito ng mambabatas sa lumitaw na Octa survey na 77% ng mga Pilipino ang handang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa pag-atake ng anumang dayuhang bansa.
Ayon kay Senator Marcos, kailangang magpalakas ang Pilipinas at buhayin ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Palaisipan para sa presidential sister kung bakit pinagbawal ang local manufacturing ng armas kaya puro imported ang gamit ngayon ng sandatahang lakas. Sa ilalim niya ng AFP modernization, diskwalipikado ang local arms company o defense manufacturer sa Pilipinas. Idinagdag pa ng senador na bagaman nakatutuwang maraming Pinoy ang handang lumaban para sa bansa, hindi ito anya o hindi ito sapat. Hindi sapat na tapang lang ang baon ng mga Pinoy. Pinoy Gising! Samantala dako tayo sa isa pang report mula naman sa Central Luzon. Iatid niya ni Johnny Gole. Johnny? Yes, Drew, magandang umaga. Pinasinayaan na nga itong bagong mini convention center building dito sa bayan ng Mexico, Pampanga. Personal na pinangunahan ito ni Pampanga 3rd District Congressman at Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at itong si Mexico Mayor Rodencio Roding Gonzales ang groundbreaking ceremony para sa bago nilang mini convention center na nagkakahalaga ng 50 million piso. Ayon dito kay Mayor Gonzales, mahalagaan niya itong proyektong ito para sa mga public activities ng lokal na pamalaan at kauring aktibidad dahil maging maaliwalas at maginhawa na para dito sa bagong gusali. Maging ang kanilang mga sport activities ay maaari nang ganapin dito sa nasabing bago nilang mini convention building. Ayon naman dito kay Congressman Gonzales na tuboring Barangay Anao dito sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Di lamang anya sa bayan ng Mexico niya itatayo itong mga ganitong proyekto kundi sa lahat ng kanyang nasasakupan sa ikatatlong distrito ng lalawigan na sumasaklaw nitong mga syudad ng San Fernando, bayan ng Bacolora, Santa Ana at Arayat, kabilang na nga itong bayan ng Mexico. Samantala, ibinabalita rin itong si Mayor Gonzales na naisumite na rin nila dito kay Congressman Gonzales ang blueprint para naman sa kahilingan nilang medyo rehabilitation para sa kanilang old public market. Ito ay nagkakahalaga naman ng 70 million piso. Ayon dito kay Mayor Gonzales, ito ay upang bigyan ng maayos at maliwalas na pasilidad itong mga negosyante at maging yung mga namimili sa kanilang pamilihang bayan na sobra na anyang luma. So yan ang update buhat dito sa gitnang Luzon. Ito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa Impilang May Todo Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising. Buong araw na ito ng Huwebes, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. Pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Indo-Pacific Command o USINDOPACOM ang ugnayan ng dalawang puwersa. Nabaritang tinalakay sa pagpupulong na pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner at USINDOPACOM Commander Admiral John Aquilino ang nalalapit na balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang mga susunod na maritime cooperative activities maging ang mga proyekto sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Bukod dito, napag-usapan din ng dalawang panig ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang itaguyod ang rules-based international order at ang ligtas na Indo-Pacific region. Pinoy Gising! Samantala, nagsampa ng reklamong graft and corruption ang suspendidong opisyal ng Commission on Higher Education laban kay Chairman Prospero De Vera III sa Ombudsman. Ito'y matapos i-award o ibigay ang supply contract sa isang kumpanyang pinaboran ni De Vera. Sa limang pahina ng reklamo ni Suspended JED Commissioner Aldrin Darilag, kanyang inakusahan si Chairman De Vera ng pagpabor sa supplier na Aspen.
Ayon kay Darilag, sinabihan siya ni De Vera na suportahan ang nabanggit na kumpanya kahit hindi ito kwalipikado para sa supply contracts. Inireklamo rin ng suspendidong opisyal si De Vera ng grave abuse of authority, harassment at oppression matapos hindi siya bigyan ng due process bago siya suspendihin ng 70 araw noong Enero dahil sa grave misconduct, kapabayaan sa trabaho, neglect of duty at abuse of authority. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, pumanaw na si Palawan 1st District Representative Edgardo Egay Salvame o mas kilala bilang Manong Egay. Sa official Facebook page ng Mambabatas, inanunsyo ang pagpanaw nito. Sa ngayon, wala pang gaano detalye kung saan ibuburol si Congressman Salvame dahil pinag-uusapan pa ito ng pamilya. Kaugnay nito, inatasan naman ni Palawan Governor Denny Socrates ang provincial administrator na maglabas ng kautusan upang ilagay ang watawat ng Pilipinas o half-mast sa buong lalawigan bilang tanda ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kongresista. Pinoy Gising! At maidagdag lamang ho natin, no, nakiramay si nagpapo ng pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa pagpanaw nga po sa pamilya ng pumanaw na kaibigan at constituent ni Palawan 1st District Representative Edgardo Egay Salvame. At ayon nga po kay Speaker Romualdez, isa pong kawalan, ang kawalan ho para po sa kanya at kawalan din para po sa bansa, lalo na po sa lalawigan po ng Palawan, ang pagyao ni Congressman Salvame. At sinabi rin ni Speaker Romualdez na si Salvame ay hindi lamang simpleng kasama sa trabaho, kundi isang pinagkakatiwalaang katuwang na nagsisilbing inspirasyon sa pagsiserbisyo sa bayan. Sa gitna nga po ng pagdadalamhati at pagluluksa, hinimok din ng leader ng Kamara ang bawat isa na kilalanin ang mga nagawa at naging kontribusyon ni Salvame sa bansa. Pinoy Gising! Samantala, pinaalalahanan ng ilang ahensya ng gobyerno ang publiko laban sa mga naglilipa ng mga scam. Ngayon nga pong nalalapit na ang Semana Santa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, sanib puwersa ang cybercrime, law enforcement, transportation at sektor ng turismo upang protektahan ang mga turista at mga biyahero sa nalalapit pong Holy Week. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang publiko na mag-book ng accommodation sa mga lehitimo at mapagkakatiwalaang mga ahensya o mga website. Pinoy Gising! Sa iba pa rin nga balita, normal lamang ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam ngayon pong buwan, ngayon pong panahon ng umiinit ho ang panahon dulot ho ng El Nino phenomenon. Ito naman ang nilinaw ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS. Kasunod na nga rin, sa gitna nga rin po ng patuloy na pagsadsad ng water level lalo sa Angat Dam. Mula sa daily average, decrease sa 17 meters. Posible pa niya itong umabot sa 30 meters. Ipinalawanag ni Dizon na ito'y dahil bukod sa El Nino, tumataas din ang konsumo ng mga customer, lalo't papasok na po ang tag-init. Normal naman po yung pagbaba ng ating reservoir sa ganitong buwan po, no? Hindi naman yan or need na talaga pong kababa po yung ating reservoir sa ganitong buwan. Nasa 17 cm per day bagsak po ng ating reservoir. Pero pagdating ng summer po, no, kung saan po ay mataas po yung consumption po ng ating mga customer, umaabot po yan ng around 30 cm per day. During summer po ay talaga po malaki po yung binabawas po ng ating reservoir. Especially po kapag March, April sa May. Kasi po wala po talagang gula sa ating mga watershed. Kaugnay naman sa posibilidad na bumulusok sa 180 meters ang water level sa Angat,
Inihayag ni Dizon na hindi pa ito matiyak sa ngayon at magkakaroon pa lamang ng pulong ngayon pong araw ang MWSS kasama ang Pag-asa at National Irrigation Administration upang talakayin ang nasabing forecast. Sa ngayon po, ay wala pa naman po kaming naging projection, yung latest projection po base sa naging forecast po ng Pag-asa kasi po ay magkakaroon po kami ng technical working group meeting with NWRB sa Pag-asa. So ipo-project po na nito kung talaga po pangabot po sa 180 meters po yung ating irrigation ng ating Angat Dam. Kasi po mayroon pong declaration po ang ating Pag-asa na po ay magkakaroon na po ng linya for the coming month. Yan po ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Water Works and Sewerage Systems sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Thursday. Pero bago namin ho kayo bitawan, ay pasadaan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day po ngayon pong araw ko na ito. Hindi man tayo swerte sa ibang bagay, sobrang swerte naman tayo sa mga nanay natin. Alam niyo ho kung bakit? Yung mga tao pong mapagmahal sa kanila pong mga magulang, lalo po sa mga nanay, yan po ang pinagpapala. Ha? Kayo pong mga mag-aasawa, mga may boyfriend, may girlfriend, isa po sa mga requirement, tignan nyo po kung paano po makitungo yung inyo pong mga boyfriend, girlfriend o mapapang-asawa sa kanila pong mga magulang, lalo po sa kanila pong mga nanay. Pag nakita nyo medyo hindi sila in good terms ng kanila pong mga magulang, lalo po sa nanay, abay mag-isip-isip na ho kayo. Di ho ba? Kung sino po yung mapagmahal sa mga magulang ay mapagmahal po yan sa pamilya. Totoo po yan, napatunayan po yan. Kaya silipin nyo, kaya pumunta ho kayo doon sa mga pamamahay ng inyong mga iniirog para humakita ho ninyo kung ano ho yung pakikitungo ng inyo pong mga boyfriend, girlfriend sa kanila pong magulang. Diyan po ninyo malalaman kung ano po ang kanila pong ugali. Alright, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam. Maraming salamat nga ho pala sa ating mga suking taga-subaybay niyo na namin kayo papangalanan. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming pong salamat. Ito po muli inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.